May nag-text from 7216. Sabi niya 721, dalawa tanong niya. Yung isa pala October 7 pa to, hindi ko nabasa. Sabi, good evening bro. Maligtas ba ang isang sanggol na namatay na namisahan pero hindi na binyagan? Salamat sa sagot. Pero John Ray, sa'yo to. Ano yun bro? Na maligtas ba ang? Maligtas ba ang isang sanggol na namatay na namisahan pero hindi na binyagan? Maligtas ba ang isang sanggol na namisahan pero hindi nabinyagan? Nabinyagan. Nabinyagan. Well, palagi po tayong tumingin sa aral ng simbahan. Titingnan natin, no? Ano ba ang aral ng simbahan about sa mga sanggol na namatay na hindi nabinyagan, no? Dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor, ilalatad. Card back, sauce, simple hand. So, tingnan po natin palagi ang teaching of the church, no? Para po sigurado tayo sa ating paniniwalaan, okay? Then mamaya i-expound ko pa ito sa katuruan talaga ng simbahan. Based naman sa theology ng simbahan. 1261, 45, 66, 61 na. 1261, no, regarding sa mga batang namatay na hindi nabinyagan. So ito po ang ating mababasa, kapatid, ano? Ito ang kanyang tanaw, ang ating mababasa. Wait lang, iano lang natin to para ayan. Yan na ba? Oh, yan. Fit na. Sabi dito, as regards, yan. Fit ba? Hindi. Ayun, no? Dito, sabi, sa CCC 1261, as regards children who have died without baptism, the church can only entrust them to the mercy of God. Ano daw? The church can only entrust them to the mercy of God. So, ipinapasa Diyos ng simbahan yan, sister, ang mga batang namatay. Mamaya i-expound ko yan bakit yan ang language of the church. No, walang certainty ba? Walang certainty. Bakit kaya? Mamaya i-expound ko yan. She does in her funeral rites for them. Indeed, the great mercy of God who desires that all men should be saved. So, yan ang great mercy of God, no? Na gusto ng Diyos na ang lahat ng tao ay mailigtas talaga. And Jesus' tenderness toward children, which caused him to say, let the children come to me, do not hinder them. No, in Mark 10:14 and 1 Timothy 2:4, allow us to hope. No, so pag-asa, umaasa tayo that there is a way of salvation for children who have died without baptism. Again, ulitin natin ha. Allow us to hope, no, that there is a way of salvation for children who have died without baptism. Ibig sabihin, hindi pa rin certainty, pero ito ay umaasa pa tayo sa simbahan na may kaligtasan pa rin doon sa mga batang namatay na hindi nabinyagan. Again, palagi natin ilagay ang context sa aral ng simbahan. Okay? Hindi po certainty hindi certainty pa ang language of the church. All more urgent is the church call not to prevent little children coming to Christ through the gift of holy baptism. Kaya ang simbahan talaga, no, inobliga lahat ng mga magulang urgently na dapat ang anak talaga natin mabinyagan talaga, no? Mabinyagan talaga. Okay, so explain natin siya biblically, no? Kasi malinaw naman diyan na ipinapasa Diyos na lang ng simbahan ang mga batang namatay sa pag-asa na magkaroon pa rin sila ng kaligtasan ayon sa awa ng Diyos. Bakit ganun magsalita ang simbahan? Kasi kung si Panginoong Jesucristo kasi
ang ating ipa-explain, napaka-ano niya ay tawag dito, stricto ang ating Diyos pagdating po sa kaligtasan ng mga bata o ng tao, even sa mga bata, no? Dito po sa John 3:3 to 5, no, unawain nating maigi ang aral ni Kristo. Okay? Sa John 3:3 to 5, kasi kung babasahin kung unawain nating maigi ang explanation ng simbahan, no certainty. No, hindi sinabi ng simbahan na sigurado ang batang namatay na hindi na binyagan ay langit pa rin. Hindi sigurado ang simbahan. Kaya nga ipinapasa Diyos at sabi pa, allow us to hope. No? Yung awa daw ng Diyos, yun ang nag-aalaw sa atin na tayo ay may pag-asa na may kaligtasan din sa mga bata na hindi na binyagan na namatay na. Okay, bakit ganun ang language ng simbahan na parang no certainty? No? Ipinapasa Diyos na lang natin. Kasi kung si Panginoong Jesucristo ang atin pong pagpasalitain, ito po ang kanyang lingwahe. No? Aralin at alamin natin ang lingwahe ni Kristo. John 3:3 to 5. Sabi niya dito, sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita sa paghahari ang Diyos. So itong malibang ipanganak ng muli ang isang tao, ibig sabihin po niyan, baptism, pagbibinyag. No? Kung i-paraphrase natin siya according to the language of the church, ito ang ating maunawaan diyan. Maliban ang isang tao ay mabinyagan, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Ano daw? Maliban daw ang tao hindi mabinyagan, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. That is number 1. Kapag ang tao hindi mabinyagan, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Okay? Tandaan natin palagi, tao ang binabanggit dyan. Pag sinabi mong tao, it's a generic term. Kasali ang bata dyan. Okay? Kapag ang tao hindi mabinyagan, hindi siya makakakita sa paghahari ng Diyos. Idirekta natin sa 5. Ano pang sinabi ni Panginoong Jesucristo? Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay panganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Again, ulitin natin. Anong sabi ni Panginoong Jesucristo? Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, meaning mabinyagan siya, maliban daw ang tao ay mabinyagan, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Malibang ang tao ay mabinyagan, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sa Panginoong Jesucristo po nagpahayag niyan. At alam naman po natin, walang kasinungalingang lumabas sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo according kay St. Peter. No? In 1 Peter 2:22, ito po ang aral ni San Pedro. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsisinungaling kailanman. Kaya yung sinabi ni Panginoong Jesucristo na maliban ang tao mabinyagan, hindi siya makakakita sa Diyos una at hindi siya makakapasok sa langit. Hindi kasinungalingan yun. That's why maunawaan natin ang simbahan. Bakit parang hindi sigurado ang simbahan sa pinaparuunan ng mga batang namatay na hindi nabinyagan? Bakit parang hindi sigurado ang simbahan, di ba? Ipinapasa Diyos na lang, sabi ng simbahan, ipinapasa Diyos na lang natin sila, no? Pero dahil sa mercy of God, ito yung nag-aalaw sa atin na yung mga batang namatay na hindi nabinyagan ay mayroon pang pag-asa na mayroon din silang kaligtasan. At totoo naman yan, na mayroon talagang kaligtasan ng mga bata na binyagan na hindi namatay. No? So anong uri ng kaligtasan ang ibinigay sa kanila ng Diyos according din sa turo ng simbahan? So balik tayo sa Vatican I. Ano bang turo ng simbahan sa Vatican I regarding sa mga batang namatay na hindi nabinyagan? Saan sila inilagay ng Diyos? Impyerno ba? Hindi. Kasi ang impyerno, tapunan po yun ng mga malalaking kasalanan. Wala namang malaking kasalanan ng bata. Wala po silang tinatawag na personal sin. Diba? Ang most likely na kasalanan ng bata kaya sila namamatay is yung tinatawag na original sin. Na yung napanunod na kasalanan dahil sa kasalanan na nagawa ng ating unang magulang. Ang tawag doon original sin. So yun po ang kasalanan meron ang bata. Kaya nga kinakailangang binyagan pati ang mga bata. Kasi ang binyag, yun po ang paraan ng Diyos
para mapatawad ang kasalanang inheritance, no, yung original sin. So ang nagbi-break po ng original sin ang binyag. So kapag ang bata hindi po nabinyagan, hindi na break yung curse of original sin, hindi na break sa bata yon. Kaya nga kinakailangan ang bata talaga mabinyagan. Di ba sa binasa natin kaganina, sinasabi ng simbahan na urgently kinakailangan talaga ang bata mabinyagan agad kapag napanganak. No, 1 to 8 days dapat talaga mabinyagan agad ang bata kasi hindi natin alam ang panahon no. Yung mga disgrasya ba? Maraming nangyari ngayon. Kaya dapat talaga mabinyagan agad ang bata para ma-break yung curse, at kung sakali man mamatay ang bata, agad-agad siya makapasok sa langit. Pero yun nga, hindi nabinyagan, tapos namatay. Ano ba ang aral ng simbahan? Balikan natin ang Vatican I. Kaya nga, sa Vatican I, kung aaralin nyo, sa theology ng simbahan, mayroon tayong tinatawag na limbo of the infants. No? Yung lagayan ng mga bata na namatay na hindi nabinyagan. Limbo of the infants. Yun po ang theology ng Vatican I. No, na sad to say, tinanggal po yan ni then Pope Benedict XVI. Kasi nga hindi kasi siya hindi siya dogmatically. No, based lang po siya sa theology, sa theological opinion na aral ng simbahan. So yun po, doon po inilalagay ng simbahan o ng Diyos daw, no, sa Vatican I, ang mga bata na namatay na hindi nabinyagan, doon daw inilagay ng simbahan o ng Diyos sa tinatawag na limbo of the infants. So ano ba itong limbo? No? Ano ba ang ibig sabihin ng limbo according sa theology ng simbahan? Limbo is still heaven. Heaven po siya or paradise. Paraiso pa rin po. Paradise minus the vision of God. Ibig sabihin, ligtas pa rin yung mga batang namatay na hindi nabinyagan, pero hindi lang nila makikita ang Diyos. Yun po ang sinabi ni Panginoong Jesucristo sa John 3:3. Nang sabi niya, malibang ang tao mamatay, ang malibang ang tao ay mabinyagan, hindi siya makakakita sa paghahari ng Diyos. So, hindi talaga makikita. Kung hindi ka mabinyagan, hindi mo talaga makikita ang Diyos. Yan po, dogma po ng Diyos yan. Si Panginoong Jesucristo nagsabi mismo. Malibang hindi ka mabinyagan, hindi mo makikita ang Diyos. Kaya ang simbahan, ang theology ng simbahan sa mga batang hindi namatay, na hindi nabinyagan, o ang mga batang namatay na hindi nabinyagan, hindi talaga nila makikita ang Diyos kasi si Kristo mismo ang nagsabi. Maliban ang tao ay mabinyagan, hindi niya makikita ang Diyos. At sabi ni St. Peter, walang anumang kasinungalingan ang lumabas sa bibig ni Kristo. So kahit bata po yun, namatay siya na hindi siya nabinyagan, ang sabi ng simbahan sa Vatican I, doon siya ilagay sa limbo of the infants. Ang limbo of the infants, again, still paradise or yung heaven minus the vision of God. Hindi niya makikita ang Diyos. Pero wala siya sa impyerno. Nasa isang estado siya na happiness pa rin. Paradise pa rin. Walang paghihirap, walang paghihinagpis, minus the vision of God. Yun ang pinagkakaiba ng limbo of the infants. Now ngayon, kasi malalim ang theology kasi ng simbahan kasi mayroon pong tinatawag na baptism of desire. Ano naman po yung baptism of desire? The desire of the mother. No? Na yung isang ina na nanganak o nagbuntis, isang Katoliko. Okay? So, most probably, dahil Katoliko yung nanay, kung naisilang niya yung kanyang anak, most probably, pabibinyagan niya yun. Diba? Pabibinyagan ng nanay yun kasi ayon sa pananampalataya ng nanay yan. No? In Matthew 15, 17 to 24, no? Yung babae na nagmamakaawa kay Panginoong Jesucristo, dito kinuha ng simbahan ang theology of baptism of desire, no, na talagang yung nanay umiiyak siya, lumuluhod kay Panginoong Jesucristo na pagalingin ang kanyang anak na nagkasakit. Hindi naman dinala ng nanay ang kanyang anak sa physical, hindi niya dinala. Nasa bahay lang nung Canaanite ba yun? Or Canaanite yata yun na babae, no, umiiyak kay Panginoong Jesucristo.
Tapos sinubok siya ni Panginoong Jesucristo. Anong sinabi ni Panginoong Jesucristo? Sabi niya, sa Israel lang ako isinugo. Ibig sabihin, yung mga hindi Israelita, wala na akong pakialam sa inyo. Hindi ko kayo hindi ko kayo tutulungan. Parang ano lang yan, parang to test the faith of that woman, no? Pero hindi sumuko yung nanay kasi alam niya, naniniwala siya na kayang paglingin ni Kristo ang kanyang anak. Anong sabi ng nanay? Panginoon, kahit ang mga aso ay kumakain ng mumog galing sa hapag ng Panginoon. Ibig sabihin yung mga grasya na yung mga ambon-ambon lang na grasya. Tumatanggap din ang mga hindi Israelita. Yun ang point ng babae. So nakita ni Panginoong Jesucristo sa babae na malaki talaga ang kanyang pananampalataya na mapagaling ang kanyang anak kahit wala yung presensya ng bata. Anong sinabi ni Panginoong Jesucristo sa babae? Umuwi ka na, gumaling na ang anak mo. So, sa faith lang ng nanay, napagaling yung kanyang anak. So, same po yan sa theology ng simbahan. Sa baptism of desire. The faith of the mother, no, na kung ang isang nanay na nagbuntis ng bata, na nakunan, kung yung bata na yung naisilang lang yung na maayos, ipabibinyagan yun ng nanay. Kaso lang nakunan siya, namatay yung anak. Namatay yung bata sa sinapupunan pa lang. Ano ang magiging hatol ng Diyos? Ayon sa simbahan, baptism of desire. What is the faith of the mother? Apply yun sa bata. So, most probably, or possibly, yung bata na namatay sa sinapupunan ng nanay, na ang nanay ay Katoliko, ma-apply sa kanya ang baptism of desire at maaaring mapunta sa langit yun. Na saan makikita niya ang Diyos, makakasama niya ang Diyos. Yun po ang theology ng simbahan sa First Vatican. What if kung ang nanay ay isang pagano, walang pananampalataya sa Katoliko, walang alam sa turo ng simbahan? Okay, so ito ay isa-isahin natin to kasi malalim po ang turo po ng simbahan talaga na kinakailangan nating malaman. Hindi yung basta lang tayo magbasa ng Bible tapos tayo mag-explain. Kinakailangan yung composition of talaga ng pagtuturo ng simbahan, maunawaan din po natin mga kapatid. So what if kung ang isang nanay pagano? No, pagano yung nanay, tapos nagbuntis yung nanay, na pagano, nakuna naman yung nanay, namatay yung bata sa sinapupunan pa lang. Ano ang magiging hatol ng Diyos doon sa bata? Kasi lahat po ng tao haharap sa hukuman ni Kristo. No? 2 Corinthians 5:8-10. Sabi ni St. Paul, lahat ng tao. Ibig sabihin, pati mga bata doon, haharap sa hukuman ni Kristo. So ano magiging hatol ng Diyos doon sa batang namatay sa sinapupunan pa lang? Baptism of desire pa rin. Ano yung baptism of desire? What is the faith of the mother? Ano yung pananampalataya ng nanay? I-apply yun sa bata. Ikaso pagano yung nanay? Wala siyang pananampalataya about baptism. So, paano may-apply yung baptism of desire? So, wala. So, ano magiging hatol ng Diyos ng bata doon sa bata? Ilalagay ba ng Diyos sa langit? Hindi. Doon saan? Limbo of the infants. Hindi sa impyerno. Limbo of the infants. Kung saan, paraiso pa rin, minus the vision of God. Yan po ang theology ng simbahan na itinuturo ng Vatican I. Pero yun nga, no? Sa panahon po ni Pope Benedict XVI, inalis po ang aral na iyan. Kasi again, based lang po kasi siya sa theological opinion. No? Pag-aanalisa ng mga church fathers, pag-aanalisa ng mga theologians, no? Sa pahayag ng Panginoong Jesucristo at sa sitwasyon. Sa sitwasyon, yung realidad na sitwasyon ba na mayroong talaga mga batang namatay na hindi nabinyagan. Mayroon talaga yan. Yan ang realidad. So, saan sila ilalagay ng Diyos? So, based sa mga opinion, nakabuo ngayon ng limbo of the infants. Kaso lang hindi mapatunayan. Kasi unang-una, para maging dogmatic ang isang aral, kinakailangan ng revelation. Kung sa baga, galing talaga sa Diyos ba? Biblical man yan or private. Kaso lang, walang pahayag sa Biblia na mayroong limbo of the infants. Wala din pong even private revelation na mayroong limbo of the infants. So, merely lang talaga siya.
theological opinion. Kaya sa panahon ni Pope Benedict, inalis niya ang ano na yan, ang aral na yan ng about limbo of the infants. Kaya ang turo ngayon ng simbahan, ipinapasa Diyos na lang natin sa awa ng Diyos. Dahil ang awa ng Diyos, sabi nga, mas malawak pa sa kasalanan ng tao, mas malawak pa sa karagatan. No? Kung nalalawakan na tayo sa universo, mas malawak pa dyan ang pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, mayroon pa ring hope na makikita natin yung mga bata na yun sa langit mismo. No? Mahirap po mauunawaan, pero yan po talaga ang turo ng simbahan. Asahan na lang po natin na talagang sana nandun din sila sa langit. Kasi isa din po sa aral ni Panginoong Jesucristo about sa mga bata ay nasa Mateo 18:1-3. So unawain naman natin ano naman ang pahayag ni Panginoong Jesucristo about sa mga bata din, no? Sa Mateo 18:1-3, ito naman ang sabi ni Panginoong Jesucristo. Unawain natin. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? So, pinakadakila sa kaharian ng langit. Tumawag si Jesus ng isang bata. So, bata ang kanyang inexample. Pinatayo sa gitna nila. At sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. So, ang pagpasok din pala sa langit ay katulad ng isang bata din. Kaya nga, mahirap unawain. Mga kapatid. No? So, may certainty pa rin, no, kung babasahin naman natin itong 18:1-3, parang mayroon pang kasiguraduhan ng bata na mapuntang langit talaga. Dahil sa sinabi ng Panginoong Jesucristo naman na iyan. No, na kapag hindi kayo naging katulad ng bata, ano ba kasi ang bata? Ano ba ang nature ng bata? 'Di ba ang bata kasi is dependent sa magulang. No, umaasa lang sa magulang. Kahit pa nagira na yan dyan, basta't kasama mo ang nanay at tatay ng bata, feeling niya safe na safe siya. So yun po ang theology ni Panginoong Jesucristo sa mga bata. Tinanong siya, sino bang mas dakila sa langit? Ang tanong ni Panginoong Jesucristo, malibang hindi kayo matulad sa isang bata, hindi kayo makakapasok sa isang langit. Hindi kayo makakapasok sa langit. Kaya ang simbahan, sabi ng simbahan, mayroon tayong hope, pag-asa, dahil sa awa ng Diyos, itong mga batang namatay na hindi nabinyagan, may kaligtasan pa rin sila. Pero ang sabi ng simbahan, balikan natin ang sinabi ng simbahan, mga kapatid, ito sa pinakabandang huli, no? Sa pinakabandang huli ang sinabi ng simbahan, basahin natin ulit. Ito ang sinabi ng simbahan, no? Uy, ba't nabago ang ano? Wait lang ha. Nabago yung ano, wait lang. I-fix ko lang. Ayan, no? Sabi ng simbahan dito sa pinakabandang huli, sabi do, sa Mark 10:14 and 1 Timothy 2:4, sabi ng simbahan, let the children come to me, do not hinder them. No? So, ibig sabihin, yung mga nanay, mga tatay, talagang pinipwersa ni Kristo na ipalapit sa kanya ang mga bata. No? Let the children come to me. Do not hinder them. Huwag niyong harangan ang mga bata na makalapit sa akin. Sa paanong paraan natin malapit ang bata? Binyag. No, binyag dahil in Galatia 3:28 kasi, mga kapatid, in Galatia 3:28, ang sabi po ni San Pablo, wala nang pagkakaiba. 27 pala. Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit ng kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. So nagiging united tayo kay Kristo through baptism. Kasi parang si Kristo yung damit na isinuot natin nung tayo ay nabinyagan. So paano natin napapalapit ang mga bata? Through baptism. Kaya dito sa bandang huli, kung unawain natin maigi ang sabi ng simbahan, allow us to hope that there is a way of salvation for children who have died without baptism. All for more urgent, no, is the church's call not to prevent little children coming to Christ through the gift of holy baptism. So, pinipwersa ng simbahan ang mga magulang na kinakailangan yung bata talaga makatanggap talaga ng sacrament of baptism.
Kasi yun nga, walang kasiguraduhan ang simbahan pagdating sa mga batang namatay na walang binyag, no? Diyos lang naman nakakaalam, pero kung babasahin natin ang pahayag ng Panginoong Jesucristo, maliban ang tao hindi mabinyagan, una, hindi siya makakakita sa Diyos, pangalawa, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. So yun naman po, no? Yun lang, hanggang doon lang po tayo. Di po tayo maghukom na talagang nasa langit o nasa ano yung wala. Hindi po. According lang po tayo sa turo ng simbahan. Kung saan man po ang mga bata na yon, one thing for sure, wala sa impyerno yon. Yun lang. Wala sa impyerno yung mga bata na yon. Dahil ang impyerno, again, tapunan yon ng mga malalaking kasalanan. Yun lang siguro, Brother Jando, ang ating sagot doon sa tanong, Brother Jando. Card back, saw Simbahan.